Lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, Diyos na banayad sa pagagalit sa kanan sa kahabagan sa pangunang panalangin po ng aming beloved Lord Evangelist Will de Almeida, End Time Prophet. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos na tigit sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan sa iyong satong Espiritong nagbigalak sa mga puso. At bagong lahat, kami po'y nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan mo kami patawarin, lubos-labis po kami nagsisi, at sa aking mga labi, ikaw po maglagay, makataga dapat bigkasin, ikaw po aking naasahan, buksan mo po pang unawa, kaisipan ng bawat na makinig, at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Apo'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end time prophet of our loving God, at patuloy pong ating pag-alala kailanman ay hindi natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Almastant Pastor, our beloved Mama Dear. Apo'y nagpaabot ng paggalang pagbati sa mga beloved children ng ating beloved Paris in the Lord, sa ating beloved Kuya Mart, beloved Maine, sa kanilang beloved babies, at magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, at sa lahat ng ating mga viewers sa ating pong live webcast. Ating tatalakayin, pamagatan nating antaying the rope. Antaying, ibig sabihin nun, pagkalas. Rope is tali. Antaying the rope, ang ibig sabihin, pagkalas sa tali. Basahin natin ang ating teksto. Kindly. Sa mga awit, 119, talon, versikulo 61, talon sa 110, at balik sa 60, ganito po ang pagkasula. Pinupuluputan ako ng mapanali ng masama, ngunit hindi ko nilimot ang iyong kautusan. 110, ipinaglagay ako ng silo ng masama, gayon may hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin. 60, ako'y nagmadali at hindi ako nagmakupad na sundin ang iyong mga utos. Amen. Amen. Palakpakan muna natin ng sabay-sabay, malakas na palakpak para sa ating malapinoon. Nasa atin ang kalayaan ngayong pumalakpak ng malakas at lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Ang ating mabait na Diyos sa langit na magpala ng kanyang banal na salita, ang ating pinakamahal na Yesu Kristo. Antaying the rope, pagkalas sa tali. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, tayo raw, mga minamahal, ay tinatalian ng masama at inilalagay sa silo. Kalagayan niya ng tao, mga minamahal. Ayaw mo sa gusto, dahil sa banal na kasulatan, pag sinabi natin, mga minamahal, o pag binasa natin, meron talagang sinasabing masama. At ang pinanggalingan niyan ay walang iba, kundi ang kaaway ng Diyos na si Satanas. Ayaw mo sa gusto, tatalian ka niya. Ayaw mo sa gusto ay ilalagay ka niya sa silo. Ang kailangan, mga minamahal, ay makalas ka sa tali. Kaya sabi ng ating nabasa, ako'y nagmadali at hindi ako nagmakupad na sundin ang iyong mga utos. Tanging paraan yon. Dahil kung ikaw ay magmakupad na gawin ang utos ng Diyos, ang kaaway ng Diyos, natalian ka at ilagay ka sa silo, nagmamadali siya, hindi siya nagmamakupad. Hindi sasabihin ni Satanas, bukas ka niya aatakihin. Hindi niya sasabihin. Ngayon niya yan gagawin, mga minamahal. Kaya kung gusto mong makalas sa tali, hindi ka matalian ng Satanas, kalag ka sa tali. Hindi ka masilo ni Satanas, magmadali kang gawin mo ngayon din ang kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng verse 61, pinuluputan ako ng panali ng masama, ngunit hindi ko nilimot ang iyong kautusan. Huwag mo kalimutan ang kautusan ng Diyos kahit na anong mangyari. Pumulupot man ang tali ng masama sa'yo, panatiliin mo sa sarili mo ang utos ng Diyos.
Dahil kung alisin mo ang utos ng Diyos sa'yo, yung pumupulupot sa yung tali ng masama, hindi aalis yan. Mananatili sa'yo yan hanggang ilugmok ka. Kung ano man ang meron ka, babawiin sa'yo. Ang kagalingan mo, babawiin sa'yo. Ang kasaganahan mo, babawiin sa'yo. Yung mamanahin mong langit, babawiin sa'yo. Kaya ang masama ay pumulupot sa'yo. Pero sabi ng ating nabasa, kahit pumulupot pa siya, wag na wag mong kakalimutan ang kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo para makalag ka sa tali. Ang sabi ng verse 10, ipinaglagay ako ng silo ng masama, gayoy may, hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin. Kahit ilagay ka sa silo, talian ka ng kaaway ng Diyos. Ang sabi, huwag kang lilihis sa lakad mo na gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sabi, gayon may, hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin. Yung tuntunin, mga minamahal, yan ang kalooban ng Diyos. Huwag na huwag kang lilihis. Dahil kapag lumihis ka sa silo na inilagay ng masama, dyan ka nalulubog. Kailanman ay hindi ka nalulutang pa. Subalit, kung ikaw ay magpatuloy at hindi ka lumihis, mga minamahal, mula sa silo, ikaw ay kakalagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, merong tinatawag na push desire. Push desire ang ibig sabihin, kagustuhan ng kaaway. Merong sinasabing kagustuhan ng kaaway. Ano ba ang gusto ng kaaway, mga minamahal? Minsan kasi nagtatanong tayo, parang nagawa ko naman ang kalooban ng Diyos. Bakit nangyayari sa akin ng isang bagay na hindi dapat? Dahil meron kang kagustuhan ng kaaway. Yan ang sinasabing push desire o kagustuhan ng kaaway. Ano kagustuhan ng kaaway? Basa. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 22, ang talatay 31 at 32. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapwat ikaw ay ipinamanhi ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talatay 29 at 27, talon sa 38 at 39. 29. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo? 26 at 27. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talatay 26 at 27. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa, kundi sa mga natitira tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. 38 at 39. Ngunit ang aking lingkod sa matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugda ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, sabay-sabay na palakpak na may galak, at lahat magsabi ng praise the Lord. Push desire o kagustuhan ng kaaway. Ano ang kagustuhan ng kaaway, mga minamahal? Ang kagustuhan pala ng kaaway, hingin ka sa Diyos. Ilagay ka sa pagsubok, kagaya ng ginawa niya kay Simon. Kaya ang ating mahal na Panginoon, pinaalalahanan niya Simon. Ang sabi niya, Simon, Simon, narito, hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niya gaya ng trigo. Yan palang sinasabing push desire o kagustuhan ng kaaway, hingin ka sa ating mahal na Panginoon. Hindi pinag-uusapan dito kung ikaw o mainit o hindi ka mainit. Pero ang mahalaga, dapat maging mainit ka. Para pag hiningi ka ni Satanas, ibigay ka man ng mahal na Panginoon, ay meron kang kapangyarihan. Dahil kung hindi ka maging mainit maglingkod sa Diyos, sabi nung iba, mahirap magpakainit kasi maraming pagsubok. Kaya laylo sila. Mali, mga minamahal. Nakarinig kayo niyan? Magpakainit ka sa mahal na Panginoon, maraming pagsubok, maglaylo ka na lang.
Mali yan, mga minamahal. Pag ikaw ay walang pagsubok, ang ibig sabihin niyan, dati ka lang na kay Satanas, hindi ka nahihingin. Bakit? Dahil wala kang pagsubok, ang ibig sabihin niyan, hindi ka umaasa sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay may pagsubok, ang ibig sabihin niyan, hinihingi ka ni Satanas dahil ikaw ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Kaya paano ka hihingi ni Satanas kung wala ka sa kamay ng mahal na Panginoon? Kailan ka mawawala sa kamay ng Diyos? Kapag ikaw ay hindi mainit maglingkod sa mahal na Panginoon. Eh ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, kahit na sumobra ka sa langit, sabi ng ating beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, hindi balik ang sumobra sa langit. Pag hiningi ka ni Satanas, bumagsak ka, langit pa rin kasi sobra ka sa langit. Pag ang paglilingkod mo sa Diyos, kulang sa langit, pagbagsak mo, impyerno ka na. Wala ka ng langit pang babagsakan, mga minamahal. Kaya sabi ng ating nabasa, ito pala ang gusto ng kaaway ng Diyos na ikaw ay hingin at ligligin. Kaya ang sabi ng verse 32, sabi ng ating mahal na kay Simon, na dapat ikaw, ipinamanhik ko sa iyo na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Yun ang sinasabing, you must be on fire. Kung maglilingkod ka sa Diyos, siguraduhin mo na ikaw ay mainit na mainit para hindi magkulang ang iyong pananampalataya. Kaya ang sabi ng ating nabasa, at ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, dahil nasa pagsubok ka, hiningi ka ni Satanas, nasa pagsubok ka lang. Hiningi ka lang ni Satanas kasi yun ang gusto niya. Pinahintulutan ng Diyos, pero hindi ka niya makukuha dahil kakalagan ka ng Diyos sa tali. Sabi ng ating nabasa, ikaw ay makakapanumbalik. Iba yung ikaw mismo ang tumalikon. Iba yung ikaw mismo ang umayaw sa tungkulin mo. Sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, hindi mo marinig sa katabi mo na pinupuri ka. Pag pinupuri ka ng katabi mo, yan ang nakakatakot. Kasi meron dapat isang purihin lang. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kayo kung naghihintay ka, ikaw ay purihin. Ito, masipag to. Ito, maaasahan to. Hindi ka pasok sa langit. Unang-una, tuwang-tuwa ka, pinupuri ka. Di ba kaya nga tayo, pag merong bumabati sa atin, sabi natin, na-bless sa atin, ang sagot kagad natin, glory to God. Ang ibig sabihin, wala tayong nagawa. Kaya natin ito nagagawa dahil sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Tinutulungan tayo ng ating mahal na Panginoon, hindi dahil sa atin. Pag may bumati sa atin, kiliting-kiliti naman tayo. Yan ang delikado, mga minamahal. Di ba? Ay, itong batang to, masipag to. Bukas wala na yan. Bukas nagliligaw na yan. Masipag ganyan. Bukas masipag din manligaw yan. Bukas wala na sa gawain yan. Di ba? Kaya huwag kang maghintay na ikaw ay pinupuri. Mas maganda kung ikaw ay inaalimura kung ano-ano sinasabi sa iyong kasinungalingan. Sabi ng banal na kasulatan, mas mapalad ka dahil malaki ang gantimpala mo sa langit. Makakapanumbalik ka pag hiningi ka ni Satanas. Kaya sabi, mga minamahal, kung ikaw ay makabalik na ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Meron kang 100% na makakabalik. Bakit? Dahil gagamitin ka ng Diyos. Pagbalik mo, pagkatapos ng pagsubok na hiningi ka ni Satanas, tinalagang ka ng Diyos sa tali. Ang sabi, magiging matibay ang mga kapatid mo dahil sa'yo. Dahil nakita nila, ikaw mismo, hindi ka kayang hingin sa kamay ng ating mahal na Panginoon at hindi ka kayang igapos ni Satanas dahil may Diyos kang kasama, nakakalagan ka sa silo at tali ng kaaway. Kaya ang sabi ng ating labasa, nilagyan natin ito ng supporting verse, mga minamahal. Sa Hebreo, kabanatang 10, ang talata ay 26. Sabi ng ating labasa, sinadya mo ang pagkakasala dahil matitsuring ka. Ang gusto lang marinig, lagi kang pinupuri. Gusto mo lang marinig, palagi kang pinasasalamatan. Gusto mo lang marinig, yung pangalan mo, sinadya mo ng pagkakasala. Kasi ayaw mo makarinig ng masamang salita eh. Kaya nga sa banal na kasulatan, hindi baling ikaw ang pagsabihan ng masamang salita, huwag lang ikaw ang magsasalita ng masama sa kapwa mo. Nasa banal na kasulatan yan.
Sinadya mong pagkakasala. Sabi ng ating nabasa, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Anong natitira? Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ano na ngayon ang kalagayan mo? Mga minamahal, ang kaaway ng Diyos si Satanas. Pero dahil sinadya mo ang pagkakasala, ang sabi, wala ng langit na naghihintay sa iyo, kundi kabangisan ng apoy na lalabon sa kaaway. Ang kalagayan mo pala, kaaway ka na ng ating mahal na Panginoon. Wala ng Diyos na magkakalagpa sa pagkakatali sa iyo ni Satanas dahil ikaw mismo na dati nang nasa katotohanan, sinadya mo ang kasalanan, ikaw na ngayon ang kaaway ng ating mahal na Panginoon. Wala ng langit na naghihintay sa iyo. Sabi ng ating nabasa, ang naghihintay na ay kabangisan ng apoy na lalamon sa kaaway. Subalit, sabi ng verse 38, mga minamahal, para doon sa mga tunay at matuwid na lingkod ng Diyos, na sila ang mga kinalagan ng Diyos sa pagkakatali at sa silo ng kaaway. Ang sabi mga minamahal, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Saan siya nabubuhay? Hindi sa katisuran, hindi sa pagtalikod, hindi sa pag-iwan sa tungkulin. Sabi, nabubuhay siya sa pananampalataya. Sino sinasampalataya na niya? Ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, hindi yung sinasabi ng kanyang kapwa. Yung sasabihin ng ating kapwa, yan ang nag-aalis sa atin sa pananampalataya sa Diyos. Pero ang salita ng Diyos, yan ang nagpapakapit sa atin manatiling may pananampalataya 100% sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi mga minamahal, kung siya'y umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. O, nasa banal ako sa pala yan. Meron pa bang naghihintay na kapalarang maganda pag umurong ka? Wala na. Sabi ng ating nabasa, mismo ang Diyos, hindi kanya nakalulugdan. Subalit, verse 39, ngunit tayo hindi doon sa nagsisibalik sa kapamakan, kundi doon sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo daw mga kinalagan sa tali, bagamat ang kaaway ay merong kagustuhan na tayo hingin sa Diyos, hindi daw tayo dapat kasama doon sa tumatalikod, kundi doon sa nagpapatuloy na may pananampalataya. Ang sabi, ito ay sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. 100% sa lupa pa lang, tagalangit ka na. Dahil mismo banal ako sa nagsasabing, ang kaluluwa mo ay may kaligtasan dahil ang nagkalag sa iyo sa tali ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan. Maliban na lamang, gamitin mo ang free will mo. Ikaw mismo magpatali kay Satanas at gustong-gusto mo yan. Kaya nga sabi ng banal ko sa mga minamahal, shaping your thoughts. Meron sinasabing shaping your thoughts, ang ibig sabihin, paghubog ng iyong mga pag-iisip. Sa madaling salita, hubugin mo ang pag-iisip mo para hindi ka mabilang, mga minamahal, doon sa walang pananampalataya na kapag hiningi ni Satanas, hindi na makapanumbalik pa. Kasi ayaw mo sagot, hihingin ka sa Satanas. Si Job nga, hiningi ni Satanas. Ano sabi ng banal ko sa Satanas? Si Job ay isang taong matuwid sa harap ng Diyos. Hindi siya nagkasala. Dahil sa kanyang pagiging matuwid, pinagpala siya sa kanyang kabuhayan. Binigyan siya ng magagandang anak, mga poging anak, mga minamahal, pero hindi siya nakaligtas kay Satanas. Hiningi pa rin siya ni Satanas sa ating mahal na Panginoon. Si Job, kaya naman pinaglingkuran ka niyan Dahil pinagpala mo. Yung hindi pinagpala, hingin ka pa ba ni Satanas? Hindi ka na hingin sa kanya, hindi ka pinagpala Pag pinagpala kang ibig sabihin sa Diyos ka. Hindi ka pinagpala, hindi ka sa Diyos. Pero habang nandito ka, naglingkod ka sa Diyos, ibilang mo ang sarili mong ikaw ay pinagpala dahil sabi ng ating nabasa, dahil may pananampalataya ka, kaya ka nagpapatuloy, ang sabi, ikaliligtas siya yung kaluluwa. Balikan natin si Job. Si Job hindi nagkasala, hiningi ni Satanas. Anong sabi ng malapay? Sige, kunin mo. Huwag mo lang siyang papatayin. Anong ibinigay kay Job? Ibinigay ng Diyos ang lahat ng kayamanan, magagandang anak, mga poging anak,
Pero nung nasa kamay na si Satanas, ano ibinigay ni Satanas? Bukol mula ulo hanggang paa, mga minamahal. Nag-backslide yung asawa niya. Ano sabi ng asawa niya? Job, itakwil mo lang Diyos mo at ikay mamamatay. Anong ginawa ni Job? Kagaya ng ating nabasa, sabi, ang matuwid ay nagpapatuloy sa pananampalataya, siya ay kaliligtas ng kanyang kaluluwa. Kaya bagamat yung asawa ni Job ay nag-backslide, ipinatatakwil ng Panginoon, sabi ni Job, hangal na babae, marunong ka bang magpasalamat sa Diyos sa mabuting bagay? Sa masamang bagay, hindi ka marunong magpasalamat? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang mag-alis, ang huling sinabi ni Job, purihin ang Panginoon. Hindi niya itinakwil ang Diyos, pinuri niya ang mahal na Panginoon. Kaya bagamat tinalian siya ni Satanas, kinalagan siya uli ng ating mahal na Panginoon. Nakapanumbalik siya. Kaya yung nawalang kabuhayan niya, dinoble ng mahal na Panginoon. Yung mga namatay niyang anak na magaganda at mga pogi, mas lalong binigyan siya ng mga anak na higit pang magaganda at maayos sa dati niyang mga anak. Bakit? Dahil ito'y tanda sa ikaliligtas ng kaluluwa ng mananatiling naglilingkod sa Diyos patapos siyang kalagan ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, kung kalagan ka ng Diyos, ikaw na mismo naglalagay ng sarili mo sa pagkakatali, ayan ang malaking kalugihan, mga minamahal. Kaya kinakailangan natin sinasabing shaping your thoughts. Ibig sabihin, hubugin mo ang iyong pag-iisip. Paano natin huhubugin? Basa. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, versikulo 2. At huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ganito pala natin huhubugin yung ating pag-iisip, mga minamahal. Sabi, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan, kundi mag-iba kayo sa magitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Paano natin huhubugin yung ating pag-iisip? Ang sabi, huwag kang sumang-ayon sa sanlibutan. Eh kung sumang-ayon ka sa sanlibutan, nasa sanlibutan pa rin yung pag-iisip. Yung isa nating mahal na kapatid, yung overnight, di ba nagpatotoo? Isipin mo, mula Alabang hanggang sa bahay nila, dito sa Marilao, bisikleta lang siya. Naglagay siya, mga minamahal, ng kanyang papuring awitin. O, nagbabike siya, para hindi siya mapagod. Pinupuri niya malapay noon. May dumating na malakas na sound, sanlibutan ng kanta. Kanakadaka, yung kanta niya, napalitan lang sanlibutan. Ano nangyari? Na-disgrasya siya. Hindi ba? Kailangan kasi yung pagka-shape o paghubog ng ating pag-iisip is 100%. Eh kahit naman, mga minamahal, gaano pa kalakas ang tugtog? Pag ang iyong pagpupuri sa Diyos, nasa puso mo, nasa isip mo, 100%, kahit ikaw na lang mag-isa nagpuri, pupurihin mo pa rin ang ating mahal na Panginoon. Eh bakit natin nasabi, ang ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, hindi ba sila na lamang? Yung mga kasamang pastor ng ating iginagalang mahal na pastor, nagsama-sama sila. Naiwan ang ating mahal na pastor, ating iginagalang mahal na pastor, naiwan siyang mag-isa. Pero dahil hinubog niya yung kanyang pag-iisip, paano niya hinubog, mga minamahal? Kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang ginagawa niya, hindi siya nakapag-compromise. Kung gawain, nakaluhod siya. Yung makasama niyang pastor, nakadikwatro, kain ang kain. Walang kapangyarihan, mga minamahal. Maglehas ng tagyawat, hindi gagaling. Ang ating ginagalang mahal na pastor, mga minamahal, ang inilehas, cancer, TB, diabetes, asthma, cancer, pati patay na buhay sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kaya isang araw, hindi na pinagsalita ang ating ginagalang mahal na pastor. Hindi na pinagsalita. Bakit? Dahil yung sinasabi ng ating ginagalang mahal na pastor, mga himalang galing sa Diyos, dahil ang ating iginagalang mahal na pastor, nagbago siya ng kanyang pag-iisip. Hindi siya sumang-ayon sa sanlibutan. Ang ginawa niya, nagpasting, mga minamahal. O di, wala na siya sa grupo. Itinakda ng Diyos, paano in-appoint ang ating beloved parents in the Lord bilang isang tunay na pastor ng ating mahal na Panginoon.
hanggang sa nangusap na ang ating mahal na Panginoon. Ang ating gawain dati, the Jesus Church, mga minamahal, Jesus Charismatic Church, sabi ng mahal na Panginoon, sabihin mo sa pastor mo, sabi sa ating kapatiran, yan ay aking gawain. Ang ilagay na pangalan, the Jesus Miracle Crusade. Bakit? Dahil ang gagawa ng krusada at mga himala, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Anong ginawa ng ating ginagalang mahal pastor? 40 days, walang katapusan. 91 days, mga minamahal, hanggang sa umabot na sa 120 days. Nung pala, lahat ng pag-aayuno, inipon ng ating mahal na Panginoon. Kaya naman, tayong nakatali sa kaaway ng kaaway dahil sa backup prayer, mga inipong panalangin, tayong lahat kinalagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yun yung sinasabi, shaping your thoughts. Ibig sabihin, hubugin mo ang iyong pag-iisip. Pag hinubog mo ang pag-iisip mo, sabi ng ating nabasa, huwag kang sumang-ayon sa sanlibutan para mapatunayan mo kung ano ang tunay na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung ang ginagawa mo, gawain ng sanlibutan, dito ka lang Kristiyano, hindi ka Kristiyano, taga-sanlibutan ka pa rin, dumalaw ka lang dito. Pero kung ikaw ay narito, paglabas mo rito, ang iyong pag-iisip ay pag-iisip pa rin ng Kristiyano. Kristiyano ka. Ikaw ang Kristiyanong tinalagan sa tali ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng ating nabasa, huwag kayong sumang-ayon sa libutan, kundi mag-iba kayo sa magitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya ang ating beloved parents and the Lord, yun ang kanilang natutunan. Ang pagpupuri pala ng mahaba, kalugod-lugod sa Diyos. Ang pag-aayuno pala, kalugod-lugod sa Diyos. O naglugod ang ating mahal na Panginoon. Kaya sasabihin natin, dahil sa kanilang sakripisyo, tayo kasamang pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ang aking ketong ay gumaling, ang mga kanser nyo'y gumaling, mga karamdamang walang kagalingan, mga wasak na pamilya, ay nilutas ng ating mahal na Panginoon, maging ating mabigat na problema. Grabe ang ating lungkot, kamatayan ng sagot sa ating mga problema. Ngayon, sasabihin nating totoong pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya pag hinubog natin ang ating pag-iisip, mananatili tayong kalag sa tali. At ang kagustuhan ng kaaway ay hindi magtatagumpay sa atin. Meron tayong sinasabing victory over temptation. Ibig sabihin, tagumpay laban sa tukso. Yan ang ating magiging kalagayan, victory over temptation o tagumpay laban sa tukso. Last verse, maghanda ating manugtog, mga magpawi. Dito po sa unang mga tiga-Korinto, 10 talatay 13, ganito po ang pagkasulat. Hindi dumating sa inyo ang anuman tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapat-tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksohin ng hingit sa iyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ang gagawin naman ng paraan ng pag-ilag upang ito iyong matiis. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Last verse na, pumalakpak tayo ng sabay-sabay. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Victory over temptation o tagumpay laban sa tukso. Ibig sabihin, laban sa pagsubok, sa makahirapan, sa silo ng kaaway, at sa tali ng kaaway. Ang sabi, hindi daw ito pinahintulutan ng Diyos na hindi natin mapagtagumpayan. Kasabay nito, ang sabi, mismo ang Diyos ang siyang tutulong sa atin upang ito ay ating mapagtagumpayan. And finally, yan ang meron tayo. Sinasabing victory over temptation. May tali man ang kaaway, may Diyos na kakalag sa atin, mayroon bang kagustuhan ng kaaway, meron namang Diyos na magbibigay sa atin ng sinasabing pagtatagumpay. Lahat tayo tumayo. Kung meron kayong mga dalang bisita, nasa likod, nasa garahe, sa kanilang mga sasakyan, dalhin nyo sila sa loob, hihintayin natin sila. Dahil mahalagang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil ayaw mo sa gusto, may Satanas na tatali sa iyo. Malakas ka ngayon, mamaya may karamdaman ka na. Maganda ang buhay mo ngayon, bukas wala ka ng kabuhayan. Pero kapag ang Diyos ang iyong pinaglingkuran, kakalagan ka ng ating mahal na Panginoon at meron kang tagumpay na ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo, walang ibang ating pinakamahal kay Jesucristo.
Tayo'y mauwi. Sa aking paglakad sa landas ng buhay, Tayong lahat ay lumalakad sa landas ng buhay. kay maraming pagsubok ang aking nararanasan. Maraming pagsubok na tayo'y nararanasan. Subalit kay lungkot man ang iyong nadarama, ang iyong mga mata ay puno man ng luha. Pagkat walang pagsubok. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, Na hindi na dinaranas. hindi pa dinanas ng lahat Ang lahat ng ng tao. tao nakaranas ng pagsubok. Tapat ang Diyos. ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sasayo. lakas niya'y sasayo. Pagkat wala ng pagsubok, Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa na dinaras hindi pa ng dinaras lahat ng tao. ng lahat ng tao. Tapat Ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sasayo. lakas niya'y sasayo. Second instance, Huwag mo sanang isipin huwag mong isipin na hindi mo na kaya, kahit kay bigat pa ng iyong nagdadala. Hallelujah. Paligid mo man ay lipos ng kadiliman, Lakas niya'y sasayo. lakas niya'y sasayo. Kung tatawagin Kung mo siya, tatawagin mo siya, wala ng pagsubok. wala ng pagsubok, Ang kailangan nating tawagin ang ating mahalaga. nararanas mo na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Sabihin natin, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Sa pagdating ng pagsubok, Lakas niya'y sasayo. pagkat wala ng pagsubok. Hallelujah. Ang pagsubok Ang lahat ay dumaranas ng pagsubok. Sa magandang pangit na panahon, na hindi pa makakita ng paglubog ng araw ang lahat ay lahat ng tao. tapat ang Diyos Ang Diyos sa kanyang sa pangako. kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, Sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sasayo. second instance, huwag mo sanang isipin Huwag mo sanang isipin na hindi mo na na kaya. hindi mo na kaya, Kahit kay bigat pa, kahit kay bigat pa ng iyong kahit kay bigat dinadala. pa na iyong dinadala. Paligid mo man ay lipos ng kadiliman, lakas niya'y sasayo. Kung tatawagan mo siya, Kung tatawagan mo siya, ang lakas niya'y sasayo. Hallelujah. ang pagsubok na dinaranas mo, Purihin ka, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Sa pagdating ng pagsubok, lakas
pagsubok, lakas niya'y sasayo. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sasayo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag nating kalilimutan, pagdating ng pagsubok, ang lakas ng Diyos, yan ang susuma sa atin kapag tayo nanatiling maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Sa ating mga pinagpalang baguhang nasa harapan, mga minamahal, huwag kayong mahiya kung pumatak ang iyong luha. Ang ibig sabihin, sa araw na ito, kayo ay hinihipo ng ating mahal na Panginoon. Kailangan nyo ng makapangyarihang Diyos na magkakalag ng tali ng kaaway sa inyong buhay at magbibigay ng lakas sa inyo upang inyong mapagtagumpayan ang sinasabing pagsubok. Ang una niyong gagawin, 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang reglamento ng kaligtasan ang sinasabing pananampalataya. Sa langit, meron lamang isang Diyos na dapat sampalatayanan, paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan, walang iba ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Dahil sa daigdig na ito, maraming Diyos na ginawa ng kamay ng tao. Pero ang sasampalataya natin, ang Diyos sa langit na gumawa sa atin bilang tao, ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Pangalawa, ang sinasabing pagtalikod sa kasalanan. Dahil ang bawat bunga ng kasalanan ay karamdaman, ang kabayaran ay kamatayan. Magpatuloy ka sa kasalanan, isang araw, gigising ka. Ang kasalanan ginagawa mo, may bunga ng karamdaman. Sa susunod na araw, hindi ka nagigising dahil dumating na ang kabayaran ng kasalanan, ang sinasabing kamatayan. Kaya ang kasalanan kapag pinagsisisihan, dapat lubos na tinatalikuran. Pangatlo, ang sinasabing bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Ang layunin ng bautismo ay para mapatawad ang lahat ng kasalanang inyong pagsisisihan sa mga oras na ito. At ang kahulugan ng bautismo ay upang makalakad kayo sa panibagong buhay. At ang pag-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Ang gagawa niyan ay walang ibang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Sa inyong patuloy na pagdalo sa ating bahay, pananambahan, at patuloy na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ang ating mahal na Panginoon, ang kanyang Espiritu Santo, ibibigay niya sa inyo. Kaya magkakaroon na kayo ngayon ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan? Ang inyong karamdaman ay gagaling. Ang mga problema niyo ay malulutas. Ang inyong kalungkutan mapapalitan ng kagalakan. Ang kahirapan mapapalitan ng kasaganahan. Sabi ng Lucas 16:20, huwag niyo ikagalak ang bagay na yan. Ang higit at dapat niyo ikagalak, ang mga pangalan niyo nakasulat sa langit, ang tawag sa inyo, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sasabihin namin kung merong mapalad ngayon, walang mapalad kundi kayo ngayon na sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Mga kapitbahay nyo, mga kamag-anak nyo, lumabas ng tahanan linggo ngayon na masyal, may karamdaman, pag-uwi, may karamdaman pa rin. Lumabas ng bahay, may problema, pag-uwi, may problema pa rin. Kayo ngayong nandito, pag ginawa nyo ang 4 na reglamento, uuwi kayong wala na ang inyong mga karamdaman at problema. Kaya isagawa muna natin ang una at ikalawang reglamento, pananampalataya at pagsisisi. Pakitaas po ang inyong mga kamay. Habang nakayuko ang inyong mga ulo, sundan nyo ang mga kataga na aking bibigkasin habang idinidikta ng ating kasama sa likod para maliwanag nyong maintindihan. Sabihin nyo po, Amang Banal sa Langit, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan. Narito po ako, isang makasalanan, labis na nagsisisi. Kahabagan mo po ako at patawarin. Pumasok ka sa aking puso at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Iligtas mo po ako, 10 ng aking mahal sa buhay at ako'y nangangako maglilingkod sa iyo ngayon at kailan pa man sa pangalan ni Jesus. I pray. Amen. Amen. Panatiling nakataas sa inyong mga kamay, kami po'y manalangin para sa inyo. Opo, dakilat mapagpala mang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang panalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Wilder Almeida, End Time Prophet, Lord God, maraming salamat po sa maraming baguhang dala mo sa tono ng dalangin po namin ito nawa ang simulain
ng kanilang mabungat maningas na paglilingkod sa iyo at sa kanilang buhay, mahal na Panginoon, pahintulutan mo maganap ang 4 na reglamento ng kaligtasan, iligtas mo po sila, 10 ng kalmabay sa buhay, sa aklat ng buhay, isulat mo po ang kanilang mga pangalan, sa pangalan ni Jesus, we pray. Amen and amen. Ang ating isinagawa, 1 at 2 reglamento, pananampalataya at pagsisisi. Para hindi masayang yan, bago kayo umuwi, tanggapin nyo ang bautismo sa pangalan ng ating malapay. Libre po yan, walang bayad. Pag tinanggap nyo ang bautismo, ang ibig sabihin, gusto nyo mapatawad ang kasalanan. Dahil napatawad ang kasalanan, meron kayong karamdaman, problema, uuwi kayong wala ng karamdaman, wala pang problema. Dahil napatawad ang kasalanan. Pero pag hindi kayo nagpabautismo, ibig sabihin, gusto nyo nang manatili ang kasalanan, mananatili din ang karamdaman. Kaya ang choice nyo, tanggapin ang bautismo. At magpatuloy maglingkod sa ating mahal na Panginoon para matanggap nyo ang Espiritu Santo. Yan ang inyong kapangyarihan. Ang Diyos na Espiritu, mananahan sa mga puso nyo. Talian ba kayo ng kaaway? Kakalagan kayo ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Tayo manalangin sa ating pangailangan. Itaas natin ang ating kamay, mga minamahal, as point of contact. Isipin natin ang ating Diyos na nasa langit. Siya Espiritu na sa ating mga puso. At ang ating kanang kamay ipapatong natin sa ating mga ulo. Isipin natin ang ating beloved Urban Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, nagpatong ng kanyang kamay sa ating ulo. Banggitin niyo yung makaramdaman. Yan ay TB diabetes, asthma, goiter, leprosy, anumang uri ng karamdaman, mga problema, palayasin natin sa pangalan ng ating pinakamalapit Yesu Kristo. Sabay-sabay tayong manalangin ng pagsisisi. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala mong banal Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Diyos na banayad sa pagkagalit sa gana sa kahabagan sa pangunang panalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, end-time prophet, Lord God. Narito yung mga nakasama namin mabaguhang tumanggap sa dalangin po namin, Lord God. Kahabagan mo kami patawarin sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, kahinaang aming na pagbigyan, pagsalangsang sa banal na kaloob. Lubos at labis kami nagsisi, malapit dalangin namin, panghawakan mo kami, tihanda mo kami sa dakilang pagbabalik o pangmanahin namin pangako mong buhay na walang hanggan. At bago sa iyong pangailangan, patuloy namin sinasambit, inangkin, mahabang buhay at kalusugang patuloy mong kaloob sa aming ginagawa, Pastor, end-time prophet, patuloy mo masaganang pagpapala sa mga beloved children, maging ministeryong inatang mo sa balikat ng aming ginagawa, Pastor, kabalikat mga beloved children, patuloy mong kapasangkapanis sa marami pang kaluwang dami sa to ng biyaya. At sa pagkataong ito, mahal na abutin mo ang aming pangailangan. Pauwiin mo ang bawat isa. May galak katugunan sa panalangin. Patuloy ng paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, banggitin karamdaman, demons of incurable sickness and diseases, demons of leprosy, TB, diabetes, asthma, goiter, heart disease, paralysis, blood disease, cancer, viruses, cast out from us. Complete healing right now in the name of Jesus. Demons of evil thoughts, carnality, materialism, dismay, pains, problem, wiles and clash of the devil, cast out from us, complete healing and deliver us in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Bilang pananampalataya, taas ang ating makamay at tayong lahat ay tatalon at sisigaw, sasabihin natin ng 3 beses na hallelujah, praise the Lord, para masamang espiritong pinalayas natin. Ang sabi natin, cast out, and be bound into hell and be there forever. Meaning to say, nasa impyerno na. Para hindi babalik, gawin nating seryoso. Taas ang ating mga kamay. Sabihin natin, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord God, for the